Bago ang lahat, luma muna. Meron na naman tinira si Gilbert Arenas at ito nga ay si Kyrie Irving nang ikinumpara siya kay Allen Iverson. Ginamitan niya pa ng analogy na magiging kasing bilis ng snail si Kyrie kumpara kay Iverson. So nabago lang yung mic ko kaya medyo na iba yung sounds. Wala lang, sinare ko lang. Kailangan pa di umano ni Kyrie ng ilang moves or combo moves para lang makalasot sa ibang player. Samantalang si Iverson, kailangan lang niya ng isang signature move. Sa accolades, si Allen Iverson ay 2001 MVP, 11-time All-Star at 4-time scoring champion. Si Kyrie naman, 2016 NBA champion at 8-time All-Star. So parang LeBron at Jordan yung timeline ng dalawa. Si Iverson nag-retire or umalis ng NBA 1 year bago dumating si Kyrie. Nang 2010, ang last year ni Iverson sa NBA, sa Sixers. Si Kyrie naman pumasok noong 2011. Pareho silang first overall pick at pareho ding nanalo ng Rookie of the Year. Magkaiba pa ng era si Iverson at si Kyrie. Nung time ni Iverson, meron pa nung handshake. Mostly ng points nasa loob pa ng paint. Sa panahon naman ni Kyrie, wala ng handshake at nakaspread out yung mga players. Sa time pa ni Allen Iverson, ang average height noon 6'7". Kumpara sa timeline ni Kyrie na 6'6" na meron ng mga guard skills yung player. Mula 1997 hanggang 2010 or kahit nung prime ni Iverson na 2008, ang pinaka-common height nun ay 6'6" hanggang 6'9". Sa timeline naman ni Kyrie, ang common height 6'3" hanggang 6'9". Pero yung mga 6'9" player ngayon, meron ng guard skills at kayang dumipensa ng multiple position. Si Kyrie, base pa sa NBA data, ang speed niya umaabot ng top speed na 20 miles per hour. 2022 pa ang data na to. Ang pinakamabilis naman na player last season na binoto din ng mga GM ay si De'Aaron Fox. Nasa 21.4 miles per hour. Ang prime Westbrook naman, umaabot ang kanyang top speed sa 21.6 miles per hour. Kaya yun ang arsenal ni Westbrook dati nung prime pa niya. Speed kasama pa yung power. Si Iverson naman sa mga report, ang speed niya sinukat via 1.6 km na ang speed nun sub 4 minute mile or nasa 4 by 20 something mile. Wala pa kasing stats ng data ni Iverson nung panahon niya. Kapag kinonvert ang speed ni Iverson, papatak yun ng 15 miles per hour. Base sa average height at speed ng mga player, katulad ni Giannis, nasa 7-footer na defensive player din, ang top speed niya na nasukat dati sa isang play, 16.4 mile per hour. So ganong kabilis yung katulad ni Giannis ngayon, hindi katulad dati. Dahil papatak na si Iverson, kasing bilis lang niya. Kaya sa statement ni Arenas na kinakailangan pa ni Kyrie ng ilang combo moves para makascore sa kalaban, samantalang si Iverson kailangan lang ng isang signature move. Kung meron ka lang isang move ngayong era, madali kang madedepensahan ng mga defender dahil makikita agad ang data na yun sa stats. Yung mga katulad na player ni Giannis na matatangkad, mabibilis na rin. Mismong galing na rin kay Iverson na si Kyrie ang merong best handle sa NBA history. Sinabi niya pa yung pinagkaiba ng handles ni Steph at ni Kyrie. Si Steph ang isa din sa merong best handle sa NBA, pero yung kay Steph mostly kung paano niya maise-set up yung tira niya sa jump shot. Ang kay Kyrie, base kay Iverson, meron siyang best handle na parang pinaglalaroan na lang niya yung defender. Kaya nakakapagtaka yung comment ngayon ni Gilbert Arenas dahil si Iverson ang the answer. Nauna niya pang nasagot yung comparison ni Arenas na snail analogy kumpara kay Kyrie. Dahil nga ang sabi ni Iverson, kakaiba yung handle nitong si Kyrie na parang pinaglalaroan na lang niya yung kalaban.